Hello guys, tingnan natin tong ano no. Washing machine model Whirlpool LSP 780 GP. So spot check muna natin. Hindi mo muna natin buksan yung power. So, buksan ko muna yung likod. So itong laman niya. Paikutan natin ang kuha. Ayan. Ayun, nilaman yung hose. So, buksan natin. Ano natin yung likod bago natin tirahin siya ng ano. So guys, i-power up na natin. So, wala naman ako nakakitang kulang. Yun yung loob. Natin siya, Hingin natin ang power. So, set natin sa wash. Yun, sa wash. And then, walang tubig, Yun. So, pagdating sa 3, namamatay na siya. Hindi natin alam kung kulang sa tubig. Ang nakita ko kagad kanina yung belt maluwag. So, and then tumaas pa uli siya kahit tapos na yung wash niya. Remaining time. Tingnan natin. Palitan muna natin ang belt. Lagyan natin ng tubig. So guys, analyze natin. Ito pinatakbo ko kanina, ang wash niya okay, tahimik, kaya lang hindi natatapos kasi maluwag yung belt. Palagay ko dun sa belt niyon. Tapos nagwawash siya, tahimik. Nung nag-spin siya, doon umingay. Possible, itong pulsator nito, nasa ilalim niya yung gear. Okay siya. So, dalawang paggagalingan ng ingay na yan, kung di nakayod, may natanggal na tornilyo, or sa motor, yung bearing. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung belt, patatakbuhin natin. So, tingnan muna natin panandalian tong setting ng to. Set natin to ng wash. Then, dito lang sa normal, then try natin i-play. So normal yung ingay niya. May ingay, nagsasali ng tubig. Try natin ang gising sa tapon. Yan may ingay. So hindi naman siya maalog. Lakas. So maingay siya. Hindi naman siya masyadong nagwiwigil. Ganda naman ng niya. So titingnan natin. Babaan na natin siya. So gusto kong baklasin lahat kasi gusto ko lang linisin yung pulsator, yung ilalim niyan. Okay, pero gusto ko munang ma-identify yung trouble ng ingay. Pag hindi, babaklasin ko din yung drum. So, tingnan natin guys. So guys, tingnan natin kung saan nang gagaling yung ingay, So, spin motor o dito sa clutch, Sa mechanical, sa gearbox, Tatanggalin. Kita mo maluwag na may lamat pa yan. Kaya hindi makaikot masyado yung wash. Tanggalin natin. So, patakbuhin natin ng wash yan. Taksak natin. Taksak natin. Okay.
Medyo may ingay siya na konti na ano, pero hindi yun ang pinakaingay niya eh. Isa pa. Wait, isa pa. Pinatilagay. Yun, mahatak siya. Okay pa yung motor, hindi naman siya, hindi yun yung ingay na hinahanap ko. Although may ingay na ng konti yung bearing, pero functional pa yan. Kumbaga sa ano, normal pa. Okay. Guys, binaklas ko na ito, no? Para makita ko yung ilalim nito. Kasi gusto ko din linisin. Yung pinaka ano niya. Yan. Then, tatanggalin ko yung pulsator. Tatanggalin ko yung pinaka drum. So, ang pagtanggal ng top cover, 4 lang naman. Dalawa. Dalawa sa likod, dalawa sa gilid. Dito. Madali lang. Then, konting adjust ng mga wire nito. Adjust mo lang ng konti. So, hugot na. 1, may 1, 2, 3. Then, tara mga 1, 2, 3, 4. Tsaka yung pinaka-pulsator, yung screw doon nito. Aangat na yan. Tingnan natin kung malinis. So, balikan ko kayo guys, ha. Guys, tuloy natin to, no. Hilamos lang muna, spray natin. Tanggalin ko lang itong magkano ang kalawang. Ayan, no. So, dito siya mag-i-start na yan, yung mga gilid, yung mga kalawang niya. Prevention lang ng kalawang, no? Hihilamusan ko lang ng primer para hindi na siya tumuloy sa kalawang. Mag-stop yung kalat ng kalawang. After that, yung sa loob naman. So guys, ito, bili na ako ng belt, no? Medyo maliit. Mali pala nabili ko. Dapat medyo malaki. Kasi yung adjustment dun palabas, nakatodo na. So, ito na siguro dahil after ilang ikutan na ito, alam naman yung mga local, maluwag na kaagad eh. Sobrang. So, nasa 21 ang size na ito eh. So, kinuha ko lang yung 20. Yung 21 kasi masyadong malaki. Pero ang original na ito, 21. Wala lang siyang M. Yung M21, medyo malaki ng konti. So, nag-reduce ako ng isa 20. Medyo masikip. So, mga ilang ikot siguro. Pasado na ito. Yan natin ah. Yan. Ayan, medyo
medyo matikas na matikas pero pasok pa rin. Okay. Yung ilang ikot medyo standard na ano yan. So balik na natin yung drum ayun, nilinis ko medyo mahal ayun. Doon pinapaano ko at pinintahan ko yung baka, lalagay ko na dito. So guys, ito na siya, no? Lagyan na natin yung drum. Hindi madinis-dinis na. Hindi naman perfect na malinis. Pero wala na yung ano niya. Sakto lang natin dito sa ano. Yan. Yan. Tayo sa gilid na. Yan. Naka medyo madilim. Guys, pansin nyo, no? Pag inikot ko, dinig nyo yung ingay ng spin. Ito kasi yung spin ng iikot siya ng malakas. Ayan. Either yung bearing niya, kasi titignan ko muna yung buong gear. Medyo kamahalan siguro sa part 2 na to. And then yung bearing okay lang naman magpalit, kaya lang pag tinanggal mo yung bearing, ang nasa unahan nun yung oil seal, yung water seal. So titignan ko muna yung availability niya bago siya baklasin. Total nakita ko na yung problem niya. Ito naman magagamit pa sa wash lang muna, at meron naman tayong ibang dryer dyan na isang madaming washing machine pa dito. Kung dryer lang tsaka spin, meron naman tayong iba gagamitin. So ito medyo may kamahalan to eh. Nasa 3,800 or 4,000 yung complete na gearbox. Medyo madugo. So ano muna natin to, check natin to. Yan guys, so may maingay oh. Yan, tingnan nyo ang ingay ah. Oh. Maingay niya. So, nandun ang ingay ha. Wala sa wash. Next natin yung pulsator, no? Yan.
Rin. Okay guys, ito na, nagwawas na siya, no? Ayan. Nakapala nagbiblink tong wash, and then mga 4 minutes pa. Ayan siya. Okay, hindi malabaw ng plastic. Hindi naman siya napakalakas, baka pag na-balance ko pa yan nasa sentro. Ito kasi pag ito tumama at malakas ang mag auto shut off. Ayan, nandito yan. Yan ang purpose niyan to. Tumama yan, patay pag malakas ang hampas. So, ayan. Wala pa. Hindi ko pa tinatakip yung likod. Tinitingnan ko kasi. Kasi observan ko yung leak dito sa tubig. Ayan, dito sa hose ko yung leak. Hindi naman dito sa, sa pump. So, guys, ganun, Sa part 2 na lang tong spin niya na medyo maingay. Titingnan muna natin yung availability ng nung gearbox or yung water shield sa ilalim. Then palit ang bearing yan. So guys, thanks for viewing and please subscribe.